Hi, it's me again, ang inyong palingerang baker. For today's video nga ay mag-storytelling muna tayo. Kasi meron nga tayong followers na nagtanong kung paano nga ba at saan ako natutong mag-bake. Kung hindi nyo nga natatanong na ako nga ay graduate sa isang university. Yes, YouTube University. Kidding aside, doon lang talaga ako natutong mag-bake. Kapapanood ko sa YouTube dati dahil nung pandemya nga ay ako sobrang buryong na buryong sa buhay nun, kaya ako nga ay nag-scroll sa aking cellphone hanggang sa ako nga ay nag-cravings na gumawa ng mga matamis at kung ano-ano pang mga naiisip kong kainin. Dahil nga sa bawal lumabas ay talagang ako ay nag-aral magluto para lang naman ay may magawa sa buhay na maganda. Nung napanood ko nga si Baby HMB, ang langga ng lahat ng baker, ay talagang doon ako nagkaroon ng interest na matutong mag-bake. Una ko nga palang na-bake noon ay cupcake. Dahil nga sa pinanood ko siya, hindi ko siya sinunod. Gumawa ko ng sarili kong recipe, kaya ang nangyari ay talagang nag-uumapaw ang aking cupcake. Pero nung pangalawang aking itrinay ulit ay sinunod ko na ang kanyang mga bilin. So ayun, nakuha ko na. At nung ako nga ay natuto ay ako'y nag-post na sa Facebook account ko. At hindi nga nagtagal ay meron ng mga kapitbahay na nagtiwala sa akin na umorder. Natatandaan ko pa nga nun meron akong ginawang cake tapos inutang niya, hanggang ngayon hindi pa nga bayad. So, kinalimutan ko na lang siya. Ewan ko na lang kung nakalimutan niya na rin ako. Charot! At nung merong ngang nagtiwala ulit sa akin ay nauwi naman ako ngayon sa pagpopondan. Kasi meron akong kapitbahay na teenager na umorder ng cake para sa kanyang kaibigan. So ngayon, syempre parang ako ay na-challenge kahit hindi ako marunong ay talagang ipinilit natin. So ito nga ang kanyang naging outcome. Makikita nyo dyan ay hindi pa siya kakinisan. Siyempre nga ako'y pilingera ay talagang ako'y nagbida-bida na kunwari marunong ako at kanya namang nagustuhan. Natatandaan ko noon, ang fondant cake ko yata noon is 500 to 600 to 700 lang ata noon. Dahil bida-bida nga ako, kahit hindi ako marunong mag-fondant ay talagang aking ipinusto kasi nga ako ay isang nagpipiling na baker. Ako pa nga ay masyadong nag-aalala noon kasi inabot yun ng isang araw sa aking rep. Dahil hindi niya nga ito agad nakuha. Shoutout nga pala sa iyo, Melody Galarosa. Ikaw talaga ang unang dahilan kung bakit ako nag-push mag-cake ng fondant, kasi nga ako iyong talagang na-inspire dun sa iyong feedback nung after mong makuha ang iyong cake na ipinagawa. Ang sumunod nga na aking cake na ginawa ay ang pagod na minions ni Ate Sheila Ponce. Shout out sa iyo, ate. Naalala ko pa nga noon ayaw pang kainin ni Seth ang aking nagawang si Minions na pagod. Tawang-tawa talaga ako noon kasi sinabi mo nga sa akin noon na ayaw kainin ni Seth si Minions na pagod dahil ito nga ay napagkamalan niyang laruan. At dito ko na nga napagtanto na kailangan ko lang ituloy-tuloy ito kasi maganda naman ang feedback na inyong mga binibigay. Kaya maraming salamat sa mga kapitbahay kong nagtiwala sa akin nun. Dahil kung hindi dahil sa inyo, ako ay talagang nag-give up na dito sa pag-cake na ito. Naalala ko nga tuwing meron akong binabago dun sa aking recipe ay meron akong tagatikim sa aking kapitbahay. Shoutout dun sa dalawa kong kapitbahay, ay tatlo pala sila. Si Ate Rowena sa Diyosa at saka si Gloria at saka si Kuya Boy na talagang hinihingian ko ng feedback kung ano ang nagiging lasa ng aking ginagawa. Sabi ko nga sa kanila ay talagang okay lang nalaitin nila kasi nga yun yung totoo. Pero nung unti-unti ko naman talagang natutunan ay talagang naging okay na ang panglasa nila. Sa kanila kasi ako talaga humihingi ng feedback. Kung ito ba'y mapait o matamis or sobrang tamis or matabang. Kaya maraming salamat sa mga taga-tikim ko dyan sa aking mga kapitbahay. At nung ito nga ay na-perfect ko na ay hindi ako nagdalawang isip na magpa-order na nga sa marketplace. Hindi ko nga inakala na ganun karami agad ang magpo-order sa akin. Hindi naman din ako magtataka dahil nga talagang walang bukas na outlet na kahit anong baking store
Dahil nga ito ay panahon na ng pandemya at bawal ngang lumabas at talagang mga sarado ang mga outlet ng mga nagtitinda ng cake. At nung dumami na nga ang aking mga customer at nagbabalikan pa sila, ay ito nga ay nagtuloy-tuloy na. Nung nakilala ko naman si Ma'am Joanne ay talagang doon ako nanghingi ng mga payo at tips para meron pa akong ibang kaalaman. Shoutout sa iyo Ma'am Joanne, maraming salamat sa iyong ibinahaging mga kaalaman. At nung mga panahon na nga iyon ay talagang sobrang dami ng aking pa-order nun. Halos nanghingi na nga ako ng tulong sa aking pamangkin para ako ay may makatulong dahil sobrang daming pa-order noon. Sa 3 taon na pagbe-baking ay talagang malaking tulong sa akin ito. Dahil kahit papano ay ako'y nakakatulong na sa gastusan namin dito sa bahay. Dito ko na kinukuha ang pambayad ng kuryente at pambayad ng bahay at minsan sa tubig din at ang mga pinang-order ko na rin sa Shopee kaya napakalaking tulong talaga nito sa amin. Hanggang ngayon nga ang college ng aking anak ay talagang napakalaking tulong nito sa akin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-o-order sa akin at nagtitiwala sa aking kakayahan. At lalong-lalo na sa aking asawa na walang sawang pagsuporta na kahit pagod galing trabaho ay talagang tinutulungan ako. At shoutout nga pala sa nagpagawa nito ay talagang maraming salamat sa iyong tiwala at maraming salamat na rin sa iyo April sa inyong recommendation. Maraming salamat, yun lang, thank you!